Ang gabing iyon, ang gabing iyon, ang sumukat sa tibay ng puso ko bilang isang ina at bilang isang lola. May mga sakit na parang sugat lang, naghihilom din. Pero may mga salita na parang lason, kumakalat sa buong pagkatao mo at sumisira sa lahat ng pinaniniwalaan mo. Ang gabing sinabi ng sarili kong anak na si Paulo, na ako na raw ang opisyal na magulang ng apo ko. Hindi niyo maiisip ang kahihiyan, ang hiya. Para bang sinabi niyang, isa lang akong utusan, isang kasambahay, na walang bayad sa sarili kong pamamahay, sa harap ng sarili kong apo. Ang sakit noon, halos ikamatay ko. Sa loob ng mahigit isang dekada, mula noong pumanaw ang asawa niyang si Elena, ako ang naging ilaw ng tahanan para sa kanila. Bawat sentimo ng pensyon ko bilang isang retiradong guro, ibinuhos ko sa bahay na ito. Ako ang nag-budget ng lahat. Ang kuryente, tubig, pagkain, pati na ang mga mamahaling gadgets na binibili ng anak ko. Ako ang gumigising sa madaling araw para ihanda ang baon at uniporme ni Miguel. Ako ang nagpupuyat kapag may sakit siya. Ako ang nag-iisang tumayo bilang ina at ama para sa apo ko, habang si Paulo unti-unting nilalamon ng mundo sa loob ng kanyang computer. Wala siyang pakialam. Nakikita niya akong pagod, pero balewala. Naririnig niya akong umuubo sa gabi, pero hindi siya kumikibo. Para sa kanya, isa lang akong parte ng bahay. Isang muebles na nandyan lang. Hindi nagrereklamo, hindi nagsasalita, hanggang sa dumating ang araw na nagpasya siyang wala na akong silbi. Nang gabing iyon, habang nag-eempake siya, nakita kong natabig niya ang litrato ni Elena na karga-karga si Miguel noong sanggol pa. Isang litratong pinakaiingat-ingatan ko. Nahulog ito, nabasag, ang tunog ng nabasag na salamin. Parang tunog ng pagkasira ng aming pamilya. Pero siya, tinapakan lang niya ang bubog. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad na parang basura lang ang dinaanan niya. Walang utang na loob. Ang salitang iyon, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko. Walang utang na loob. Nang umalis siya at isinara ang pinto, gumuho ang mundo ko. Naramdaman ko ang pag-iisa. Isang matandang babae, kasama ang isang batang lalaki. Sa isang bahay na puno ng alaala pero walang pag-asa. Paano kami magsisimula? Paano kami magsisimula? Paano namin babayaran ang mga gastusin sa susunod na buwan? Sa isip ko noon, talo na kami. Isang mahinang lola at isang batang walang kalaban-laban. Iyon ang inakala niya. Iyon ang malaking pagkakamali niya. Umalis siya, nadala ang maleta, pero hindi niya alam na sa loob ng bahay na tinalikuran niya, mayroon akong isang lihim na yaman. Hindi ito pera, hindi ito alahas. Ang lihim na sandata ko ay ang apo kong si Miguel, ang batang minamaliit niya, ang batang sa tingin niya ay iiwan lang niya na parang isang laruan ay mas matalino, mas matapang, at mas maparaan kaysa sa inaakala niya. Habang nagluluksa ako sa aming sinapit, ang apo kong 13 taong gulang, ay tahimik na nagpaplano. Sa likod ng kanyang mga libro sa eskwela, sa likod ng kanyang laptop, may isang henyo na bumubuo ng isang plano. Hindi niya alam, Paolo. Hindi mo alam na ang pawn, ang maliit na tauhan na isinakripisyo mo sa iyong laro, siya pala ang magiging reyna. Siya pala ang magiging mangangaso. Hindi lang ito tungkol sa pera na ninakaw ninyo. Hindi. Ito ay tungkol sa pagbawi ng aming dangal. Ang dignidad na tinapakan mo nang talikuran mo kami. Ang karangalan ng pamilyang ito na dinungisan mo. Gusto ninyo akong maging isang biktima na umiiyak sa isang tabi. Gusto ninyong mawalan ako ng boses. Ngayon, hindi lang bahay ang babawiin ko. Babawiin ko ang aming dangal. At bibigyan namin kayo ng isang leksyon, isang aral na hinding-hindi ninyo malilimutan. Isang kuwento na ikukuwento pa ninyo sa inyong mga magiging apo kung may mukha pa kayong ihaharap sa kanila. Kaya samahan ninyo ako sa kuwentong ito. Kung naranasan nyo na ring maramdaman na parang estranghero kayo,
sa sarili ninyong tahanan? Kung naranasan nyo na ang sakit ng pagtataksil mula sa taong pinakamamahal ninyo, i-like at i-share ninyo ang video na ito at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Kwentuhan mo ako. Nais kong marinig ang inyong mga karanasan. At sabihin nyo na rin sa akin, saan kayo nanonood? Dahil sa laban na ito, alam kong hindi ako nag-iisa. Ngayon, hayaan ninyong simulan ko ang kwento kung paano ang isang lola at ang kanyang apo ay pinabagsak ang isang mundo ng kasinungalingan. Ang unang gabi na wala si Paolo ay ang pinakamahabang gabi sa buong buhay ko. Ang bawat sulok ng bahay na dati pamilyar ay tila naging banyaga. Ang bawat tunog ay lumalakas at pinupuno ang katahimikan na iniwan niya. Ang pagtiktak ng lumang orasan sa sala na dati nagpapakalma sa akin, ngayon ay parang nagbibilang ng mga segundong papalapit sa isang kapahamakang hindi ko pa mawari. Ang pag-andar ng frigider. Ang mahinang ugong nito ay parang isang halimaw na nag-aabang sa dilim. Sinubukan kong matulog, pero ang isip ko ay hindi mapakali. Ang mga mata ko'y nakapikit, ngunit ang diwa ko'y gising na gising. Paulit-ulit kong naririnig ang huling mga salita ng aking anak. Ngayon, kayo na ang bahalang magbayad ng mga gastusin. Ang mga salitang iyon ay parang mga dagang kumakain sa aking utak. Nagiiwan ng lason ng takot at pangamba. Paano na kami? Ang pensyon ko bilang guro ay sapat lang para sa mga pangunahing pangangailangan. Paano ang kuryente? Ang tubig? Ang pag-aaral ni Miguel? Bumangon ako mula sa kama. Ang lamig ng sahig ay gumapang sa aking mga paa, pero hindi nito matalo ang ginaw na nararamdaman ko sa aking puso. Kailangan kong uminom ng tubig. Kailangan kong gawin ang kahit ano para lang maalis ang mga iniisip ko. Dahan-dahan akong naglakad palabas ng aking silid, at habang papalapit ako sa hagdanan, may narinig ako. Isang mahinang tunog. Isang pamilyar na tunog, ngunit kakaiba sa oras na iyon. Isang tunog ng mabilis na pagtipa sa keyboard ng computer. Galing ito sa kwarto ni Miguel. Ano ang ginagawa ng apo ko sa ganitong oras ng gabi? Pasado hating gabi na. Hindi ba dapat ay mahimbing na siyang natutulog? Baka naglalaro lang siya ng computer games, naisip ko. Pero iba ang tunog. Hindi ito tunog ng paglalaro. May ritmo ito, may layunin. Mabilis, tuloy-tuloy, at seryoso. Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang pinto na bahagyang nakaawang. May isang manipis na sinag ng liwanag na tumatagos mula sa ilalim nito. Kumatok ako ng marahan. Marahan lang dahil ayokong gulatin siya. Miguel, apo, gising ka pa? Ang pagtipa ay biglang huminto. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, narinig ko ang kanyang boses. Kalmado, pero may bigat. Pasok po, Lola. Itinulak ko ang pinto at pumasok. Ang nakita ko ay hindi isang batang naglalaro. Si Miguel ay nakaupo sa kanyang desk, nakabihis pa rin ng kanyang damit pampasok. Ang kanyang mukha, na karaniwang puno ng sigla ng isang bata, ay seryosong seryoso. Ang liwanag mula sa screen ng laptop ay nagbibigay ng anino sa kanyang mga mata na tila mas malalim at mas matanda kaysa sa kanyang edad. Sa paligid niya, sa ibabaw ng kanyang mesa, ay nakakalat ang mga papel na mukhang opisyal, mga papel na hindi ko maintindihan. Apo, anong ginagawa mo? Bakit gising ka pa? Tanong ko, habang lumalapit sa kanya. Nagsasaliksik po ako, Lola, sagot niya, at ang kanyang mga mata ay hindi umalis sa screen. Iginagalaw niya ang kanyang mga daliri sa keyboard, at sa bawat pagpindot, may bagong impormasyon na lumalabas sa monitor. Sinusundan ko po ang digital footprints ni Papa. Digital footprints. Ano iyon? Ang mga salitang iyon ay bago sa aking pandinig. Pero bago pa ako makapagtanong, kumuha siya ng isang papel mula sa kanyang printer at iniabot sa akin. Lola, kailangan niyo pong makita ito. Kinuha ko ang papel. Isa itong bank statement. At sa itaas nito, nakasulat ang aking pangalan. Ang mga mata ko ay agad na napunta sa pinakahuling linya, sa bahaging nagsasabi kung magkano ang natitirang pera.
Tinitigan ko ang mga numero. Paulit-ulit. Baka namamalikmata lang ako. Baka mali ang pagkakabasa ko dahil sa dim na ilaw sa kwarto. Pero malinaw ang pagkakaprint. Napakalinaw. Ending balance. 700 PHP. 700 piso. Ang puso ko ay tila huminto sa pagtibok. Miguel, apo. Hindi ito tama, di ba? Siguradong may mali. Imposible. Ang boses ko ay nanginginig. Ang mga kamay ko na may hawak sa papel ay nagsimulang manginig. Ang ipon ko sa buong buhay ko. Hindi maaaring ganito lang. Si Miguel ay tumingin sa akin. Sa wakas, tumingin siya sa akin at sa kanyang mga mata, nakita ko ang isang bagay na lalong nagpadurog sa aking puso. Awa para sa akin. Tama po iyan, Lola. Sabi niya sa isang boses na pilit pinatatatag. Hindi lang po siya kumuha ng konting pera nang umalis siya. Matagal na po niyang nililimas ang mga account natin. Paunti-unti, sa loob ng maraming buwan. Paunti-unti. Kaya pala hindi ko napansin. Ang tiwala ko sa aking anak ay buong buo. Hindi kailanman sumagi sa isip ko na silipin ang passbook, na busisiin ang bawat transaksyon dahil siya ang anak ko. Pero, paano ang college fund mo, Miguel? Tanong ko. Ang boses ko ay halos pabulong na lang. Ang perang iyon ang ipinangako ko sa yumaong ina ni Miguel. Ang perang iyon, ang simbolo ng lahat ng pangarap ko para sa kanya. Hindi sumagot si Miguel. Sa halip, kumuha siya ng isa pang papel at iniabot sa akin. Ito ay ang statement para sa educational savings account ni Miguel. Isang account na hindi dapat magalaw hanggat hindi siya tumutuntong sa kolehiyo. Ang account na dapat sana ay may lamang 2.5 milyong piso. Ending balance. 0 PHP. Wala na. Isang malakas na hindi ang kumawala sa aking bibig. Ang mga tuhod ko ay nanghina. Napaupo ako sa gilid ng kama ni Miguel. Pakiramdam ko ay umiikot ang buong silid. Pakiramdam ko ay nalulunod ako. Ang lahat ng pinaghirapan ko, ang lahat ng pangarap ko para sa apo ko, ay naglaho sa isang iglap. 3 linggo na po ang nakalipas, Lola. Pagpapatuloy ni Miguel, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo na tumatarok sa aking dibdib. Inilipat niya ang lahat ng pera sa personal checking account niya. Tapos, inilipat niya ulit sa kung saan. Kung saan, ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Saan napunta ang pera? Saan napunta ang kinabukasan namin? At doon, sa gitna ng aking pagdadalamhati, sa gitna ng aking kawalan ng pag-asa, nakita ko ang isang kakaibang determinasyon sa mukha ng aking apo. Ang batang ito, na dapat sana ay natutulog at nangangarap, ay gising. At siya'y nakikipaglaban. Habang nakaupo ako sa gilid ng kama ni Miguel, tulala at hindi makapaniwala sa mga nalaman ko, siya naman ay nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa ibabaw ng keyboard. May binuksan siyang mga bintana sa screen, mga linya ng code, mga dokumento, mga bagay na parang ibang lengguwahe sa aking paningin. Pakiramdam ko ay nasa ibang mundo ako. Isang madilim na mundong hindi ko alam na umiiral sa loob mismo ng aming tahanan. Ang aking apo, na tinuturuan ko pa kung paano mag-ayos ng kanyang pinagkainan, ay naglalakbay sa isang mundong digital na puno ng mga sikreto at kasinungalingan. Lola, hindi po nag-iisa si Papa sa ginawa niya, sabi ni Miguel, na hindi inaalis ang tingin sa screen. May kasabwat po siya. At ito ang mas masakit. Ito ang mas malala. Ikinasa niya ang monitor ng laptop paharap sa akin. Sa screen, may isang social media profile. Isang babae. Isang magandang babae na may matamis na ngiti at makintab na itim na buhok. Ang kanyang pangalan ay Vanessa Torres. Ang kanyang mga litrato ay nagpapakita ng isang buhay na marangya. Mga biyahe sa iba't ibang lugar, mga mamahaling damit, mga post tungkol sa pamumuhay ng iyong pinakamagandang buhay. Mukha siyang propesyonal. Mukha siyang matagumpay. Mukha siyang mapagkakatiwalaan. Sino siya? Tanong ko. Kahit nasa loob-loob ko, may ideya na ako. Siya po ang nobya ni Papa.
Sagot ni Miguel. At ang kanyang boses ay nagkaroon ng bahid ng galit. Isang malamig na galit, pero higit pa po roon, Lola. Nagtatrabaho po siya sa isang kumpanya ng pera, ang Meridian Financial Services. At siya ang tumulong kay Papa na ilipat ang lahat ng pera. Siya ang utak sa paggawa ng mga bagong account at sa pagkuha ng mga pautang gamit ang mga pangalan natin. Pautang. Ang salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang malakas na sampal. Hindi pa ako kailanman umutang sa buong buhay ko. Tinuruan ako ng aking mga magulang na mamuhay ayon sa kung anong mayroon lang. Ang pagkakaroon ng utang ay isang malaking kahihiyan. Anong pautang, Miguel? Nanginginig kong tanong. Nag-click si Miguel sa isa pang dokumento. Isa itong loan application. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan ko, ang SSS number ko, at ang halaga, 1,000,000 at 700,000 piso. Ang pirma sa ibaba, kamukha ng pirma ko, pero alam kong hindi ako ang pumirma niyon. Huwad. Ginamit nila ang pangalan niyo, Lola, para kumuha ng personal loan, paliwanag ni Miguel. At hindi lang po iyan, nag-click siya ulit. Isa pang application, isang credit card application. Sa pagkakataong ito, ang pangalan na nakalagay ay ang pangalan ng apo ko, Miguel Reyes. Ang SSS number niya. At sa edad, nakalagay 25 taong gulang. 25, ang apo kong 13 pa lang. Ang halaga ng credit limit, 850,000 piso. Ginawa nila ito. Hindi ako makapaniwala. Ang sarili mong ama, ginawa niya ito sa iyo? Sila pong dalawa, Lola, pagtatama ni Miguel. Pinlano po nila itong lahat. Napatayo ako. Naglakad-lakad ako sa maliit na silid. Ang hangin ay tila nawawala. Ang aking sariling anak, ang dugo't laman ko, hindi lang niya kami ninakawan. Inilagay niya kami sa isang bitag ng utang na hindi kami ang gumawa. Inalisan niya ng dangal ang aming mga pangalan. At ang pinakamasakit, ginamit niya ang kinabukasan ng kanyang sariling anak para sa kanyang pansariling kaligayahan. Paano mo nalaman ang lahat ng ito, Apo? Tanong ko, habang tinitingnan ko siya na may halong pagkamangha at takot. Hindi po maingat si Papa sa mga password niya, Lola, sabi ni Miguel. Isang password lang po ang ginagamit niya sa lahat. Sa email niya, sa bangko, sa social media, lahat pare-pareho. Huminga siya ng malalim. Ang password niya po, Elena 260. Elena. Ang pangalan ng kanyang yumaong asawa. Ang taon kung kailan sila ikinasal. Ang sagradong alaala na iyon ang ginamit niyang susi para sirain kami. Ang kaluluwa ko ay tila sinaksak ng paulit-ulit. Ang pagtataksil na ito ay mas malalim pa kaysa sa pera. Ito ay paglapastangan sa memorya ng isang taong wala na para ipagtanggol ang kanyang sarili. Nang mabuksan ko po ang email niya, nandoon na lahat, pagpapatuloy ni Miguel. Nagbukas siya ng isang folder sa kanyang computer. Ang pangalan ng folder, Ebidensiya. Sa loob nito ay may 12 dosenang mga files. Mga screenshot ng mga pag-uusap nila ni Vanessa, mga email kung saan nila pinag-uusapan kung paano itatago ang pera, mga link sa mga apartment na tinitingnan nila sa ibang syudad. May mga pag-uusap pa tungkol sa pagpapalit ng kanilang mga pangalan para magsimula ng bagong buhay. Ang aming pera, ang aming mga pangalan, iyon ang pundasyon ng bagong buhay na iyon. Isang buhay na itinayo sa ibabaw ng mga guho ng sa amin. Habang binabasa ko ang mga mensahe nila, ang aking kalungkutan ay unti-unting napalitan ng galit. Isang galit na hindi ko pa naramdaman kailanman. Nakita ko kung paano nila kami pinagtawanan, kung paano nila kami tinawag na mga kawawa at walang alam. Sa kanilang mga mata, kami ay mga sagabal lang na kailangang alisin. Plinano nila ito, Lola. Matagal na nilang plinano, sabi ni Miguel habang isinasara ang folder. Ang kanyang mukha ay matigas na parang bato. Ang batang nawala kaninang umaga ay hindi nababalik pa. Sa kanyang lugar ay isang mandirigmang isinilang mula sa pagtataksil at sakit
At sa sandaling iyon, alam ko na, hindi na kami iiyak, hindi na kami magiging biktima. Ang lalim ng pagtataksil na ipinakita nila ay sasalubungin ng isang determinasyon na hindi nila kailanman inasahan. Ang umaga pagkatapos ng gabing iyon ay kakaiba. Sumikat ang araw, gaya ng dati. Narinig ko ang mga ibon na humuhuni sa labas. Ang mga kapitbahay ay nagsimula na sa kani-kanilang mga gawain. Sa ibabaw, ang lahat ay normal. Ngunit sa loob ng aming bahay, isang digmaan ang nagsimula na. Isang digmaang tahimik, walang putukan, walang sigawan, ngunit mas mapanganib. Habang naghahanda ako ng almusal, ang mga kamay ko ay nanginginig pa rin. Ang bawat galaw ay mabigat. Pakiramdam ko ay 100 taon ang itinanda ko sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit nang bumaba si Miguel mula sa kanyang silid, nakita ko ang isang bagay na nagbigay sa akin ng lakas. Ang aking apo ay kalmado. Ang kanyang mga kilos ay tiyak, walang bakas ng luha o takot sa kanyang mga mata. Sa halip, ang nandoon ay isang matalas na pokus na parang isang general na pinag-aaralan ang mapa ng labanan. "Lola, kumain po muna kayo," sabi niya habang inilalapag ang kanyang laptop sa mesa sa kusina. Naglagay siya ng sinangag at itlog sa aking plato. "Kailangan po natin ng lakas para sa araw na ito." Habang kumakain kami sa katahimikan, ipinaliwanag niya sa akin ang kanyang mga unang hakbang. Sinabi niya ito sa paraang simple, para maintindihan ko. "Lola, kagabi po, ang ginawa ko ay parang paglalagay ng pader sa paligid natin. Kailangan po muna nating pigilan ang pagdurugo bago nating gamutin ang sugat." May kislap sa kanyang mga mata. "Una po, nag-file ako ng fraud alert sa lahat ng bangko na may pangalan tayo." Ibig sabihin po niyan, anumang tangkang paggamit sa mga account natin o pagkuha ng bagong pautang ay agad na mahaharang. Kailangan muna nilang tumawag sa atin para kumpirmahin, para na po nating isinara ang pinto. Tumango ako, sinusubukang unawain ang lahat. Isinara ang pinto. Maganda iyon. Pangalawa po, pagpapatuloy niya. Nagsumite ako ng identity theft report sa pulisya online at sa Bangko Sentral. Inilagay ko po doon ang lahat ng ebidensya, ang mga peking loan application, ang mga huwad na pirma. Opisyal na po ngayon, Lola. May record na ang gobyerno na ang mga pangalan natin ay ninakaw at ginamit sa krimen. Ang salitang krimen ay nagbigay ng bigat sa lahat. Ito ay hindi na lang isang alitan sa pamilya. Isa na itong kasong kriminal. At ang pangatlo, Lola, dito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Isang ngiting hindi masaya, kundi puno ng determinasyon. "Naalala niyo po si Vanessa, yung nobya ni Papa? Paano ko siya makakalimutan?" Ang mukha ng babaeng iyon ay nakatatak na sa aking isipan. Nagpadala po ako ng isang email. Isang anonymous email. Sa pinaka-boss niya, sa Meridian Financial Services, sabi ni Miguel. Wala po akong sinabing pangalan natin. Ang ginawa ko lang, isinama ko sa email ang ilang interesanteng impormasyon tungkol sa mga gawain ng kanilang empleyado. Mga ebidensya na nagpapakita ng di-autorisadong pag-access niya sa mga account ng kliyente. Napatingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. "Miguel, apo, hindi ba't mapanganib iyan?" "Mas mapanganib po kung hahayaan natin sila, Lola," sagot niya. "Ang ginawa nila ay parang pagtatanim ng bomba sa buhay natin. Ang ginagawa ko lang po ay pagbabalik ng bomba sa kanila bago pa ito sumabog sa atin." At doon, habang umiinom ako ng aking kape, isang tunog ang narinig namin mula sa kanyang laptop. Isang ding na tunog ng isang bagong email. Tumingin si Miguel sa screen. Ang kanyang maliit na ngiti ay lumawak. "Ayan na po, Lola. Ang bangko ni Papa. Kinukumpirma nila na natanggap na nila ang fraud alert. Ang lahat ng account niya, frozen na, nagyelo." Ang salita ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng kasiyahan. Ang pera na ninakaw niya sa amin, hindi na niya magagalaw. Kahit pansamantala, pagkalipas ng ilang minuto, isa pang ding, muli,
Tiningnan ni Miguel ang screen. Tumango siya, na may kasiyahan sa kanyang mga mata. At ito na po, Lola, ang kumpirmasyon. Si Vanessa Torres ay suspendido na sa kanyang trabaho habang iniimbestigahan ang mga irregularidad sa account ng mga kliyente. Napahawak ako sa mesa. Ang bilis ng mga pangyayari. Kagabi lang, kami ang mga biktima, kami ang mga talunan. Ngayon, kami na ang may hawak ng baraha. Habang ako ay umiiyak at nag-aalala kung paano kami kakain sa susunod na linggo, ang apo kong ito ay nagsagawa ng isang tahimik na kudeta. Pinutol niya ang kanilang pondo, sinira niya ang kanilang kredibilidad, pinahinto niya sila sa kanilang mga landas. Tiningnan ko ang aking apo. Ang kanyang atensyon ay bumalik na sa screen. Nagtatype na naman siya, nag-oorganisa ng mga file, naghahanda para sa susunod na hakbang. At doon ko napagtanto, ang pag-alis ni Paulo, ang pagtataksil niya, ay isang malaking pagkakamali. Hindi dahil sa iniwan niya kami, kundi dahil sa minamaliit niya kami. Inakala niyang kami ay mahina, isang matanda at isang bata na madaling apak-apakan. Pero hindi niya alam na sa pag-alis niya, ginising niya ang isang higanteng natutulog sa loob ng isang batang lalaki na may laptop at determinasyon. Ang simula ng ganti ay nagsimula na. At sa kauna-unahang pagkakataon mula nang umalis si Paulo, naramdaman ko ang isang bagay na matagal nang nawala sa akin. Pag-asa. Isang mapanganib, ngunit matamis na pag-asa. Inakala ko na pagkatapos ng unang araw ng pagganti, baka sakaling magdahan-dahan na si Miguel. Baka sakaling bumalik na siya sa pagiging isang normal na bata. Ngunit nagkamali ako. Ang mga natuklasan niya ay hindi nagpatigil sa kanya. Sa halip, ito ay parang nagbigay pa sa kanya ng mas maraming dahilan para magpatuloy. Ang determinasyon niya ay hindi humupa. Lalo pa itong tumindi. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Bago pa man ako makapaghanda ng almusal, nakita ko na siyang muli sa harap ng kanyang laptop sa kusina na may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. May mga bagong papel na naman sa tabi niya. Lola, may kailangan po kayong malaman, sabi niya habang iniaabot sa akin ang isang tasa ng mainit na kape. Kagabi po, hindi ako tumigil. Inisip ko, kung nagawa ni Vanessa na tulungan si Papa na manloko, malamang hindi ito ang unang beses na gumawa siya ng masama. Kaya hinukay ko po ang nakaraan niya. Inilapit niya ang isang dokumento. Ito ay mukhang isang police report mula sa ibang probinsya. May pangalan at litrato ni Vanessa. Bago po siya lumipat dito sa Maynila, nagtrabaho po siya sa isang investment company sa Toledo. At doon, nahuli po siya. Pagnanakaw sa pondo ng kumpanya. Embezzlement. Pero nakipag-areglo po siya. Ibinalik niya ang pera, kaya hindi siya nakulong. Nag-resign lang siya. Ang puso ko ay kumabog ng mas mabilis. Kaya pala, hindi ito isang simpleng kaso ng pag-ibig na naging dahilan ng katangahan. Ang anak ko ay sumama sa isang profesional na kriminal, isang taong sanay na sa panloloko. Pero Lola, hindi po iyan ang pinakamasama, sabi ni Miguel, at ang kanyang boses ay bumaba, na tila nagdadala ng mas mabigat na balita. Ang nakaraan niya ay masama na, pero ang kasalukuyan niya ay mas masahol pa. Ipinakita niya sa akin ang screen ng kanyang laptop. Mayroon doong isang listahan ng mga pangalan na may katabing mga edad at mga halaga ng pera. Sino sila, Apo? Mga kliyente po niya ngayon sa Meridian Financial, Lola. Mga kliyenteng katulad ninyo, mga matatanda na nagtiwala sa kanya ng kanilang ipon para sa pagre-retiro. Ang mga mata ko ay nanlalabo habang binabasa ko ang mga pangalan. GNG, Francisca Miller, edad 82. Sa tabi ng kanyang pangalan, nawawalang pondo, 1.7 milyong piso. G. Ricardo Reyes, edad 74 ta. Nawawalang pondo, halos kalahati ng kanyang ipon sa buong buhay. Pahina pagkatapos ng pahina, mga pangalan ng mga matatanda, mga taong nagtrabaho ng husto,
Nag-ipon para sa kanilang katandaan, para hindi na umasa sa iba, at lahat sila ay ninanakawan ng babaeng iyon. Paano? Paano mo nakuha ang mga ito, Miguel? Halos pabulong kong tanong. Ang impormasyong ito ay dapat pribado. Gaya po ni Papa, Lola. Hindi rin po maingat si Vanessa sa password niya. Nang malaman ko ang pattern niya, nabuksan ko ang kanyang work accounts, aminado niya. Tumingin siya sa akin, na para bang nag-aalala sa magiging reaksyon ko. Alam ko pong masama pakinggan, Lola, pero kailangan kong malaman ang katotohanan. At ang katotohanan ay ito. Ninanakawan niya ang mga taong pinakawalang kalaban-laban. Ang aking mga kamay ay nagsimulang manginig sa galit. Hindi na ito galit para sa sarili ko. Ito ay galit para sa kanila. Para kay G. Engeng, Miller, para kay G. Reyes, para sa lahat ng mga pangalan sa listahang iyon. At doon, sinabi ni Miguel ang mga salitang tuluyang sumira sa anumang natitirang pagtingin ko sa aking anak. Ang pinakamasakit po, Lola, alam po ni Papa ang lahat ng ito. Ipinakita niya sa akin ang isa pang serye ng mga email, mga pag-uusap sa pagitan ni Paolo at Vanessa. Dito, malinaw na pinag-uusapan nila ang kanilang mga biktima. Tinutulungan ni Paolo si Vanessa kung paano itago ang mga transaksyon. Nagbibigay siya ng mga suhestiyon kung paano gagawing mukhang legal ang pagnanakaw na para bang ito ay isang market loss o isang masamang investment. Tinutulungan pa niya si Vanessa na pumili ng mga biktima, yung mga matatanda na, ayon sa kanila, ay walang pamilyang nakikialam o madaling malito. Ang aking anak, ang sarili kong anak, hindi lang siya isang magnanakaw, isa siyang kasabwat, isa siyang mandaragit. Naitulak ko ang aking plato palayo. Nawalan ako ng ganang kumain. Ang sikmura ko ay bumaliktad. Ang anak na pinalaki ko na may takot sa Diyos at paggalang sa kapwa ay naging isang halimaw. Ilan lahat sila, Miguel? Sa ngayon po, Lola, 17 na po ang nakita ko, sagot niya. At ang kabuuang halaga na ninakaw nila sa kanila ay mahigit 23 milyong piso. 23 milyon. Ang halaga ay napakalaki. Halos hindi ko maisip ilang buhay ang sinira nila. Ilang pangarap ang winasak nila. Tumingin sa akin si Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang determinasyong hindi matitinag. Lola, hindi lang po tayo ang lalaban. Kailangan din nating tulungan sila. Hindi po nila alam na ninanakawan na pala sila. Si Vanessa ay nagpapadala sa kanila ng mga peking statement na nagsasabing kumikita ang kanilang pera, habang sa katotohanan ay unti-unti niya itong nililimas. Ang kasamaang ito ay napakalalim. Isang kasamaang hindi ko sukat akalain na kayang gawin ng isang tao, lalo na ng sarili kong anak. Ngunit habang tinitingnan ko ang aking apo, naabala na sa pag-organisa ng ebidensya para sa bawat isa sa 17 biktima, naintindihan ko. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa aming pamilya. Hindi na ito tungkol sa aming pera o sa aming dangal. Ito ay naging isang laban para sa hustisya. Hustisya para sa lahat ng mga taong inapi at niloko. At ang aking apo, ang aking munting Miguel, ang siyang naging hindi inaasahang kampeon para sa kanilang lahat. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Miguel sa isang operasyong maihahalintulad sa isang eksena sa pelikulang espiya. Ang kanyang silid-tulugan ay naging isang sentro ng command. Ang mesa niya, na dati puno lang ng mga aklat at notebook para sa eskwela, ay napuno na ngayon ng mga nakasalansan na dokumento. Bawat isa ay maingat na inayos at nilagyan ng label. Ang printer namin ay halos hindi tumigil sa pagprint ng mga bank statement, mga email at mga peking kontrata. Ako naman ang naging kanyang katulong. Ang dating guro na nagtuturo ng tamang pagbaybay ay siya na ngayong taga-ayos ng mga ebidensya ng isang malawakang krimen. May kakaibang lungkot at orgulyo akong naramdaman habang pinagmamasdan ko siya. Dapat sana ay mga problema sa algebra o mga proyekto sa agham ang kanyang pinagkakaabalahan. Ngunit heto siya. Pasan-pasan ang bigat ng mundo ng mga taong hindi man lang niya kilala. Lola, hindi po natin pwedeng basta na lang tawagan ang mga biktima. Paliwanag ni Miguel isang hapon, habang maingat niyang inilalagay
ang isang set ng mga dokumento sa loob ng isang malaking brown envelope. Una po, matatakot sila. Hindi sila maniniwala sa isang estrangherong tumatawag. Pangalawa po, kung malalaman ni na Papa at Vanessa na may gumagalaw, baka subukan nilang itago o sirain ang iba pang ebidensya. May punto siya. Ang kanyang pag-iisip ay hindi na pag-iisip ng isang bata. Ito ay pag-iisip ng isang estratehista. Kaya ito po ang plano natin, Lola. Sabi niya habang itinuturo ang 17 envelope na nakaayos sa kanyang kama. Bawat envelope ay makapal at mabigat. Bawat envelope po ay para sa isang biktima. Sa loob nito, nandoon ang lahat ng kailangan nila. Binuksan niya ang isa para ipakita sa akin. Ang una kong nakita ay isang sulat. Isang sulat na walang pangalan, walang pirma. Isang nagmamalasakit na mamamayan. Iyon ang nakalagay sa dulo. Ang sulat ay maikli at direkta. Ipinaliliwanag nito na ang kanilang financial advisor na si Vanessa Torres ay sangkot sa mga mapanlinlang na gawain. At ang mga dokumentong kalakip ay patunay nito. Nakasulat doon na dapat silang kumonsulta sa isang abogado at agad na makipag-ugnayan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa ilalim ng sulat ay ang mga ebidensya. Mga kopya ng bank statement ng biktima na may mga highlights sa mga kahina-hinalang transaksyon. Mga kopya ng mga email sa pagitan ni na Paolo at Vanessa kung saan pinag-uusapan ang account ng partikular na biktima. At ang pinakamahalaga, mga kopya ng mga dokumento na nagpapakita kung saan napunta ang kanilang pera sa mga personal na account ni Vanessa. Si Miguel ay parang isang detective na binuo ang isang kasong hindi matatanggihan. Ang bawat piraso ng ebidensya ay konektado, na bumubuo ng isang malinaw na larawan ng pagnanakaw. Paano natin ito ipapadala, Apo? Tanong ko. Kung malalaman nila kung saan galing ang mga sulat na ito. Naisip ko na rin po iyan, Lola. Sagot niya. May kinuha siyang isang listahan. Hindi po natin ito ipapadala mula sa post office dito sa Quezon City. Pupunta po tayo sa iba't ibang lungsod. Magpapadala po tayo ng ilan mula sa Marikina, ilan mula sa Pasig, ilan mula sa Maynila. Gagamit po tayo ng iba't ibang post office para hindi nila matunton kung sino ang nagpadala. At babayaran po natin lahat ng cash. Habang tinitingnan ko ang detalyadong plano ng aking apo, naramdaman ko ang isang halo ng paghanga at takot. Ang talino niya ay pambihira. Ngunit ang mundong pinasok niya ay mapanganib. Paano kung may mangyaring masama? Paano kung matuklasan sila? Miguel, sigurado ka ba dito? Tanong ko, hinawakan ko ang kanyang balikat. Pwede naman nating ibigay na lang lahat ng ito sa pulis. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Lola, gagawin din po natin iyan. Pero kailangan po muna nating bigyan ng kapangyarihan ang mga biktima. Kapag sila mismo ang may hawak ng ebidensya, sila mismo ang magrereklamo, mas malakas po ang kaso kapag 17 tao ang sabay-sabay na magsasampa ng reklamo kaysa sa isang lola at isang bata na hindi nila kilala. Kailangan po nilang malaman ang katotohanan mula sa isang paraan na mapagkakatiwalaan nila. Naintindihan ko. Hindi lang ito tungkol sa pagbibigay ng ebidensya. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng lakas ng loob sa mga taong pinahina ng panloloko. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng kanilang tinig. Kinabukasan, isinagawa namin ang aming plano. Sumakay kami ng iba't ibang jeep at bus. Dala-dala namin ang isang backpack na puno ng mga brown envelope. Sa bawat post office na pinasukan namin, ako ang nag-aabot ng mga sulat sa clerk. Ang aking hitsura, bilang isang simpleng lola, ay hindi nakakuha ng anumang atensyon. Walang naghinala. Habang ginagawa ko iyon, si Miguel ay naghihintay sa labas, nagmamasid. Kami ay naging isang team. Isang hindi inaasahang tambalan ng lola at apo na lumalaban para sa hustisya. Nang maihulog na namin ang huling envelope sa isang post office sa Quiapo, naramdaman ko ang isang kakaibang gaan ng loob. Para kaming nagtanim ng mga buto. Hindi namin alam kung ano ang tutubo o kung kailan ito tutubo. Ang alam lang namin ay nagawa na namin ang aming bahagi. Ngayon po, Lola, maghihintay na lang tayo, sabi ni Miguel habang pauwi na kami.
Ipinakalat na po natin ang katotohanan. Tingnan po natin kung gaano kabilis itong lalago. Hindi ko alam noon na ang mga butong itinanim namin ay tutubo ng mas mabilis at mas malaki kaysa sa aming inaasahan. At ang aning darating ay hindi lang hustisya, kundi isang bagyo na tuluyang wawasak sa mundo ng kasinungalingan na binuo ng aking anak. 3 araw. 3 araw lamang ang lumipas mula nang isinagawa namin ang aming Operation Pagsisiwalat. Ang 3 araw na iyon ay puno ng nakakabinging katahimikan. Walang nangyari, walang balita. Nagsimula na akong mag-alala. Baka walang nangyari. Baka itinapon lang ng mga biktima ang mga sulat sa pag-aakalang ito ay isang scam. Baka ang lahat ng aming ginawa ay walang saysay. Ngunit si Miguel ay nanatiling kalmado. Magtiwala lang po tayo sa proseso, Lola, sabi niya. Ang katotohanan ay parang apoy. Kahit gaano kaliit sa simula, kapag may nasindihan, lalaki at lalaki iyan. At sa hapon ng 3 araw, ang telepono ay tumunog. Nasa kusina ako, naghahanda ng merienda, nang marinig ko ang ringtone ng aming lumang landline. Bihira na itong tumunog. Ang mga kamag-anak ay tumatawag na sa aming cellphone. Kinabahan ako. Dahan-dahan kong nilapitan ang telepono at tiningnan ang caller ID. Isang numero ng cellphone na hindi nakarehistro sa aming phone book. Ngunit sa ilang dahilan, alam ko kung sino ito. Sinagot ko ang tawag. Hello? Ma? Ang boses sa kabilang linya ay basag. Puno ng gulat, puno ng takot. Ito ang boses ng aking anak na si Paulo, ngunit iba. Ang dating lamig at kumpiyansa sa kanyang boses ay napalitan ng isang desperadong panginginig. Paulo, ma, may problema. May malaking problema, sabi niya. Ang kanyang mga salita ay tila nag-uunahan sa paglabas. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Parang may umaatake sa amin. May sumisira sa buhay namin ni Vanessa. Habang nagsasalita siya, napalingon ako sa hagdanan. Si Miguel ay tahimik na bumababa. Dala-dala ang kanyang laptop. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin. Seryoso. Tila alam na niya kung ano ang tawag na ito. Anong klaseng pag-atake, Paolo? Tanong ko. Pilit pinapanatili ang kalmadong boses. Kahit na ang puso ko ay dumadagundong sa aking dibdib. Lahat, ma. Lahat. Nung isang araw, bigla na lang hindi gumana ang mga ATM card namin. Lahat ng account namin, nagyelo, frozen, walang kahit anong warning. Tapos kahapon, habang nasa labas kami, hinatak nila yung sasakyan. Repossessed daw, pero bayad naman yun. At si Vanessa, si Vanessa, tinanggal siya sa trabaho. Huminto siya para huminga. At narinig ko ang kanyang mabigat na paghinga. At ngayon, may mga investigador mula sa Bangko Sentral na nagtatanong sa kanya. Tinatawagan siya ng mga kliyente niya. Nagsisigawan. Sinasabing ninakawan daw sila. Ma, may nag-set up sa amin. May nagpakalat ng mga kasinungalingan. May isang taong nakakaalam ng lahat ng mga pribadong bagay at sinisira niya kami. Isang mapanganib na tao. Iyon ang tingin niya sa kung sino man ang gumagawa nito. Isang kaaway na walang mukha. Habang ako'y nakikinig sa kanyang mga hinaing, si Miguel ay umupo sa tapat ko sa mesa sa kusina. Binuksan niya ang kanyang laptop at may ipinakitang note sa screen. Alamin kung nasaan siya. On fire, Paolo. Baka naman iyan na ang mga bunga ng inyong mga ginawa. Sabi ko, sinusubok ang kanyang reaksyon. Anong ginawa? Ang pagkuha ng pera mula sa sarili kong pamilya? Ma, iba ito. Ito ay planado. Ito ay gawa ng isang taong may matinding galit sa amin. Isang taong magaling sa computer. May nagpadala ng kumpletong file sa boss ni Vanessa. Lahat ng transaksyon, lahat ng email. Paano nangyari yon? Sino ang gagawa nito? Ang ironiya sa kanyang mga tanong ay halos magpatawa sa akin. Ang sagot sa lahat ng kanyang tanong ay tahimik na nakaupo sa aking harapan, kumakain ng pandesal. Nasaan ka ngayon, Paolo? Tanong ko. Nasa isang motel sa labas ng syudad.
Kailangan naming magtago. Kailangan naming gumamit ng cash dahil lahat ng credit card namin ay ayaw na ring gumana. Pati yung apartment na dapat lilipatan namin sa Cebu, biglang ayaw na kaming tanggapin. May tumawag daw sa landlord at siniraan kami. Huminto siya at ang kanyang boses ay naging halos pakiusap. Ma, alam kong nagkamali ako. Alam kong nasaktan ko kayo ni Miguel. Pero hindi ko naman sinadya na umabot sa ganito. Gaano kalayo ba ang gusto mong marating, Paolo? Hindi ko mapigilang itanong. Ibaborrow lang sana namin yung pera, ma. May investment opportunity si Vanessa na siguradong triple ang babalik sa loob ng 6 na buwan. Ibabalik namin lahat. May interes pa. Hindi naman namin kayo permanenteng nanakawan. Instanya, ang parehong lumang kasinungalingan na sinasabi ng mga magnanakaw sa kanilang sarili. Hihiramin lang. Paolo, ninakaw mo ang pondo para sa kolehiyo ng anak mo. Ginamit mo ang mga pangalan namin para sa mga peking utang. Hindi iyon panghihiram. Panloloko iyon. Alam ko. Pero ma, pakinggan mo ako. Kung sino man itong gumagawa nito sa amin, mapanganib siya. Baka isunod niya kayo ni Miguel. Kailangan ninyong mag-ingat. Iyon na. Ang sukdulan ng kabalintunaan. Ang aking anak, ang taong sumira sa amin, ay binabalaan ako laban sa taong nagliligtas sa amin. At doon, ang galit ko ay nagsimulang mapalitan ng awa. Hindi awa dahil sa kanyang sitwasyon, kundi awa dahil sa kanyang katangahan. Ang kanyang pagiging arogante ay naging dahilan ng kanyang pagkabulag. Hindi niya kailanman inisip, kahit sa isang saglit, na ang pinagmulan ng kanyang problema ay ang pamilyang kanyang tinalikuran. Dahil para sa kanya, kami ay mahina, kami ay walang halaga. Ang tawag na iyon ay hindi isang tawag para humingi ng tawad. Ito ay isang tawag ng isang duwag na daga na nakulong sa isang patibong at naghahanap ng kahit sinong masisisi. At sa sandaling iyon, alam ko na, tapos na ang laban. Natalo na siya, hindi pa niya lang alam. Ang desperadong tawag ni Paolo ay nagpatuloy. Ang kanyang boses ay lalong naging galit, lalong naging puno ng pagkalito. Hindi niya matanggap na ang kanyang perpektong plano ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na tinamaan ng alon. Paulit-ulit niyang sinisisi ang misteryosong kaaway na ito na tila isang multo na humahabol sa kanila. Sino ang nagbibigay sa iyo ng impormasyon, ma? Umamin ka. Nag-hire ka ba ng private investigator? Akusa niya sa akin. Ang ideya na ako mismo, o ang apo kong si Miguel, ang may kakayahang gawin ito ay napakalayo sa kanyang imahinasyon, kaya't imposible para sa kanya na isipin. Habang nagpapatuloy ang aming pag-uusap, o mas tamang sabihin, ang kanyang monologo ng pagrereklamo. Si Miguel ay abala na sa kanyang laptop. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw. Tumingin siya sa akin at nag-type ng isa pang mensahe sa screen. Keep him talking. Police are 5 minutes away. Inlay. Nang mabasa ko ang mga salitang iyon, ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Tinawagan niya ang pulis. Ang aking apo. Tinawagan niya ang pulis para sa kanyang sariling ama. Isang bahagi sa akin ang gustong sumigaw, napigilan siya. Kahit ano pa ang nagawa ni Paolo, siya pa rin ang aking anak, ang dugo ko. Ngunit isang bahagi, ang mas malaking bahagi, ang alam na ito na ang tamang gawin. Ito na ang katapusan. Ito na ang kinakailangang mangyari. Huminga ako ng malalim at pilit na pinakalma ang aking boses. Paolo, hindi mo naiintindihan. Hindi ito tungkol sa isang tao. Marami na sila. Ang mga biktima ni Vanessa, nag-file na sila ng reklamo. Sabay-sabay. Ang ebidensya, lumabas na. Alam na ng mga pulis, ng mga abogado, ng mga pamilya nila. Alam na ng lahat kung ano ang ginawa ninyo. Narinig ko ang isang matalim na paghinga mula sa kabilang linya. Paano? Paanong imposible? Hindi kayo naging maingat, Paolo. Nag-iwan kayo ng mga digital na bakas sa lahat ng dako, mga digital fingerprints. Sabi ko, ginagamit ang mga salitang natutunan ko mula kay Miguel.
Digital fingerprints. May pagtatakang tanong niya. Ma, halos hindi ka nga marunong gumamit ng email. Paano mo nalaman ang tungkol sa mga ganyang bagay? Sa sandaling iyon, si Miguel, na kanina pa nakadungaw sa bintana, ay lumingon sa akin. Itinaas niya ang 3 daliri. Pagkatapos, 2, at pagkatapos, 1. Marahil, hindi ako kasing walang magawa gaya ng inaakala mo. Sagot ko, at ang boses ko ay halos pabulong na lang. Ma, kailangan kong humingi ng tulong. Ang kanyang boses ay biglang naging desperado. Ang pagmamataas ay nawala, napalitan ng purong takot. Kailangan ko ng pera para makaalis sa bayan. Kahit konti lang, para makapagsimula ulit. Ma, pakiusap. Anak mo ako. Ako pa rin ito. Anak ko. Oo, anak ko siya. Ngunit ang taong kausap ko ngayon ay isang estranghero. Isang estrangherong may mukha ng aking anak. At bago pa ako makasagot, ang tono ng pag-uusap ay biglang nagbago. Narinig ko ang mga ingay sa background sa kanyang linya. Mga boses na opisyal at may autoridad. Ma, sabi ni Paulo. At ang kanyang boses ngayon ay iba na. Mahina, talunan. Kailangan ko ng ibaba. Andito na sila. Andito na ang mga pulis. Sa pamamagitan ng telepono, malinaw kong narinig ang lahat. Narinig ko ang malakas na boses ng isang pulis. Narinig ko ang tunog ng pagklik ng posas, isang tunog na hinding-hindi ko malilimutan. At pagkatapos, narinig ko ang mga salitang formal na nagtapos sa dating buhay ng aking anak. Paulo Reyes, ikaw ay inaaresto sa salang identity theft, wire fraud, at conspiracy to commit embezzlement. May karapatan kang manahimik. Ang linya ay naputol. Katahimikan. Ang tanging maririnig sa aming kusina ay ang pagtiktak ng orasan. Ibinalik ko ang telepono sa lalagyan nito. Ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang aking puso ay hindi na dumadagundong. Sa halip, naramdaman ko ang isang kakaibang kapayapaan. Isang malungkot, ngunit kinakailangang kapayapaan. Isinara ni Miguel ang kanyang laptop. Umupo siya sa tapat ko. Sa loob ng ilang sandali, nagkatinginan lang kami. Walang nagsasalita. Hindi na kailangan. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang bigat ng kanyang ginawa, ngunit nakita ko rin ang kaluwagan. Tapos na ba, Apo? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Ang pag-aresto po. Tapos na, Lola, sabi niya. Ang proseso ng pagbawi, ngayon pa lang magsisimula. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang karunungang higit pa sa kanyang edad. Pero opo, Lola, ang bahagi na tayo ang biktima. Tapos na. Ngayon, tayo naman ang magiging survivors. At sa sandaling iyon, sa aming maliit na kusina, sa gitna ng mga guho ng aming pamilya, naramdaman ko ang isang bagong simula. Ang pagbagsak ng aking anak ay hindi ang katapusan ng aming kwento. Ito pala ang simula ng aming pagbangon. Lumipas ang 6 na buwan. Ang panahon ay may kakaibang paraan ng paghilom. Hindi nito binubura ang mga peklat, ngunit tinuturuan ka nitong mamuhay kasama ang mga ito. Ang bahay namin, na dati puno ng tensyon at takot, ay unti-unting napuno muli ng liwanag. Nagpatuloy ang buhay. Si Miguel ay bumalik sa kanyang pag-aaral at muli siyang nanguna sa kanyang klase. Ako naman ay bumalik sa pag-substitute teaching sa isang kalapit na eskwelahan, hindi dahil sa desperado na kami sa pera, kundi dahil na-miss ko ang pakiramdam na may silbi ako, na may naituturo ako sa mga bata. Ang proseso ng pagbawi ay mabagal at komplikado. May mga abogado, may mga pagdinig. Ngunit sa tulong ng mga ebidensyang inipon ni Miguel, ang kaso ay naging malinaw. Ang mga peking utang na nakapangalan sa amin ay na-dismiss. Ang aming mga pangalan ay nalinis. Ang mga pamilya ng 17 biktima ay nagsama-sama. At sa lakas ng kanilang bilang at ng ebidensyang hawak nila, ang kaso laban kay Vanessa ay naging napakatibay. Isang hapon, habang nagbabasa ako ng libro sa aming sala, pumasok si Miguel na may dalang isang opisyal na sulat.
Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang paraan na matagal ko nang hindi nakikita isang ningning ng purong tagumpay. Lola, tingnan niyo po ito, sabi niya, habang inaabot sa akin ang envelope. Galing ito sa opisina ng piskal. Binuksan ko ito nang may panginginig sa kamay. Sa loob, isang tseke at isang sulat. Ang sulat ay nagsasabi na ito ang unang bahagi ng restitution payment mula sa mga ari-arian ni Vanessa na na-liquidate ng gobyerno. Ang kanyang mamahaling sasakyan, ang kanyang mga alahas, ang mga investment na ginawa niya gamit ang perang ninakaw, lahat ay binenta. Tiningnan ko ang halaga sa tseke. 1,000,000 piso. Napatakip ako sa aking bibig. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo sa aking mga mata. Hindi ito mga luha ng kalungkutan, kundi mga luha ng pasasalamat at ginhawa. Hindi nito maibabalik ang lahat ng ninakaw sa amin. Ang college fund ni Miguel ay mahigit doble pa nito. Ngunit ito ay isang simula. Ito ay isang patunay na ang hustisya, kahit mabagal, ay darating. Ito na po ang simula, Lola, sabi ni Miguel, na tila nababasa ang aking isip. Ayon po sa abogado, may mga darating pa habang nabebenta ang iba pa niyang ari-arian. At hindi lang po tayo, si Mrs. Miller po, nakatanggap ng mahigit 1.2 milyon. Si Mr. Reyes po, halos nabawi niya lahat dahil nahuli ang pera bago pa mailipat lahat. Lahat po ng 17 pamilya may natanggap na tulong. Napayakap ako sa aking apo. Ang batang ito, ang aking bayani, at si Papa mo? Nag-aalangan kong tanong. Ito ang tanong na matagal ko nang iniiwasan. Ang ngiti ni Miguel ay bahagyang nawala, napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Nahatulan na po siya, Lola. 5 taon sa federal prison. Huminga siya ng malalim. Umamin po siya sa kasalanan para mas bumaba ang sentensya. Sabi po ng abogado niya, kung magiging maganda ang asal niya, baka makalaya siya sa loob ng 4 na taon. 4 na taon. Ang 4 na taon ba ay sapat na kabayaran para sa isang buong buhay ng pagtataksil? Hindi ko alam. Siguro wala talagang sapat na kabayaran. Ang alam ko lang, sa loob ng 4 na taon na iyon, kami ni Miguel ay magkakaroon ng kapayapaan. Magkakaroon kami ng pagkakataong buuin muli ang aming buhay nang walang anino ng kanyang mga kasinungalingan. Ano ang nararamdaman mo tungkol doon, Apo? Tanong ko. Nag-isip siya ng malalim, gaya ng dati. Pakiramdam ko po, Lola, nangyari ang dapat mangyari. Hindi po ito paghihiganti. Ito po ay consequences. Mga bunga ng kanyang mga piniling gawin. Tiningnan ko ang tseke sa aking kamay. 1,000,000 piso. Ito ay higit pa sa pera. Ito ay simbolo ng aming pagbangon. Mula sa 700 piso, sa aming bank account, narito kami ngayon. May hawak na isang bagong simula. Ang sakit ay nandoon pa rin. Isang peklat na habambuhay naming dadalhin. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko na ang peklat na iyon ay hindi na kumikirot. Ito ay isang paalala na lang. Isang paalala kung gaano kami naging matatag. Isang paalala na, sa gitna ng pinakamadilim na gabi, ang pag-asa ay maaaring matagpuan sa pinakahindi inaasahang lugar, sa talino at tapang ng isang 13 taong gulang na bata. Ang pagbangon mula sa isang trahedya ay hindi nangyayari sa isang iglap. Ito ay isang prosesong unti-unti, para itong pag-akyat sa isang bundok na napakataas. May mga araw na pakiramdam mo ay malayo ka na, at may mga araw na tila isang maling tapak lang ay babagsak ka ulit. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan naming tumayo ng mas matatag. Ang perang natanggap namin mula sa restitution ay hindi namin ginalaw ng basta-basta. Sa halip, ginamit namin ito para lumipat sa isang mas maliit, ngunit mas payapang apartment. Isang lugar na walang multo ng nakaraan. Isang lugar na matatawag naming tunay na amin. Dito, nagsimula kaming magtayo ng mga bagong alaala, mga alaalang hindi nababahiran ng sakit at pagtataksil. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay hindi sa aming tinitirhan o sa aming bank account. Ang pinakamalaking pagbabago
ay nangyari sa loob ni Miguel. Ang karanasan naming iyon, ang madilim na kabanatang iyon, ay hindi niya hinayaang maging lason sa kanyang puso. Sa halip, ginawa niya itong isang binhi. Isang binhi ng isang layunin na mas malaki pa kaysa sa aming sariling kwento. Isang gabi, ilang buwan, matapos naming lumipat, ipinakita niya sa akin ang isang bagay na kanyang pinagkakaabalahan. Sa screen ng kanyang laptop, may isang website, isang profesional na website na may malinis na disenyo. Sa itaas, nakasulat ang mga salitang Family Financial Protection Services, pagpapanatiling ligtas ng mga pamilya mula sa pandarayang pampinansyal. Tiningnan ko siya, naguguluhan. Ano ito, Apo? Naalala niyo po, Lola, kung gaano tayo naging walang kalaban-laban noong una? Sabi niya, ang kanyang mga mata ay seryoso ngunit puno ng sigasig. Naisip ko po, kung nangyari ito sa atin, na mayroon naman tayong kaalaman, paano pa kaya ang ibang mga pamilya na walang ideya sa teknolohiya? Paano ang mga lola na katulad ninyo na buong-buo ang tiwala sa kanilang mga anak? Nag-click siya sa iba't ibang pahina ng website. May mga serbisyo tulad ng pagsusuri ng seguridad ng account, mga seminar sa pag-iwas sa scam, at tulong para sa mga biktima ng pandaraya. May mga testimonya mula sa mga taong hindi ko kilala na nagpapasalamat sa tulong na natanggap nila. Sino ang mga ito, Miguel? Sila po ang mga pamilyang natulungan ko na, Lola, sabi niya nang may ngiti. Sa loob po ng nakaraang ilang buwan, habang nag-aaral ako, ginugol ko rin po ang oras ko para pag-aralan pa ang tungkol sa financial crimes. Kumuha po ako ng online course at noong nakaraang buwan lang, pumasa po ako sa certification exam. Sa ibaba ng website, nakita ko ang kanyang pangalan, M. Reyes, Certified Financial Crime Prevention Specialist. Hindi ako makapagsalita. Ang aking apo, ang aking 13 taong gulang na apo, ay isa ng sertipikadong eksperto. Ang batang nagligtas sa aming pamilya ay nagpasya na palawakin ang kanyang misyon para iligtas din ang ibang mga pamilya. Ang sakit na dinanas namin ay ginawa niyang isang sandata para protektahan ang iba. Kumikita ka ba dito, apo? Tanong ko. Nag-aalala na baka napapabayaan na niya ang kanyang pagkabata. Kaunti lang po, Lola. Sapat lang para makatulong sa mga gastusin natin dito sa bahay at para simulang muli ang college fund ko, sagot niya. Pero sa totoo lang po, hindi ko ito ginagawa para sa pera. Ginagawa ko po ito dahil alam ko ang pakiramdam. Alam ko ang sakit ng pagtaksilan ng taong pinagkakatiwalaan mo. At higit sa lahat, alam ko ang pakiramdam ng lumaban at manalo. Habang pinagmamasdan ko siya, na may sigla sa kanyang mga mata habang ipinapaliwanag ang kanyang mga plano, nakita ko na hindi lang siya isang bata na tumanda ng wala sa oras, siya ay isang kaluluwang nakahanap ng kanyang tunay na tawag sa gitna ng isang matinding pagsubok. Siya ay naging isang tagapagtanggol. Isang modernong bayani na ang armas ay hindi espada, kundi isang laptop at isang pusong puno ng malasakit. At pagkatapos, isang araw, ang nakaraan ay muling kumatok sa aming pinto. Nasa kusina ako, naghahanda ng pananghalian, nang tumunog ang aking cellphone. Tiningnan ko ang screen, at ang aking puso ay biglang kumabog ng malakas. Ang pangalan sa caller ID ay hindi pamilyar, ngunit ang lokasyon ay napakalinaw. Springfield Correctional Facility. Si Paulo. Nakatitig ako sa telepono habang ito ay patuloy na nagri-ring. Bawat ring ay parang isang martilyo na pumupukpok sa aking dibdib. Ano ang sasabihin ko? Ano ang gusto niya? Gusto ba niyang humingi ng tawad o gusto lang niyang manisi? Ang mga alaala ng aming huling pag-uusap ay bumalik. Ang kanyang desperadong boses, ang tunog ng posas, ang katapusan ng lahat. Ang telepono ay tumigil sa pagring. Huminga ako ng maluwag. Ngunit pagkalipas ng 2 minuto, tumunog itong muli. Parehong numero, Springfield Correctional Facility. Sa pagkakataong ito, pinulot ko ang telepono. Ang aking daliri ay nasa ibabaw ng berdeng answer button. Isang bahagi sa akin, ang bahagi ng pagiging isang ina, gustong marinig ang kanyang boses, gustong malaman kung ayos lang siya.
Gustong maniwala na baka sakaling nagbago na siya. Ang pag-ibig ng isang ina, minsan ay isang krus na mahirap bitawan. Ngunit bago ko pa man masagot, napatingin ako sa labas ng bintana ng kusina. Nakita ko si Miguel sa aming maliit na hardin, nagdidilig ng mga halaman. Tumatawa siya habang hinahabol ang isang paru-paro. Mukha siyang bata ulit, masaya, payapa. Ang kapayapaang iyon, ang ngiting iyon ang pinaglaban namin. Iyon ang halos mawala sa amin dahil sa mga desisyon ng taong tumatawag ngayon. At doon, sa harap ng nagriring na telepono, nagkaroon ako ng kalinawan. Ang pagpapatawad ay isang bagay. Ngunit ang pagpapahintulot sa lason na bumalik sa iyong buhay ay ibang bagay na. May mga tulay na, kapag sinunog mo na, ay hindi mo na dapat subukang tawirin muli. Dahil ang kabilang dulo ay puno pa rin ng apoy. Hindi ko sinagot ang tawag. Sa halip, dahan-dahan kong pinindot ang pulang end call button. At pagkatapos noon, pinindot ko ang power button ng aking cellphone. Pinatay ko ito. Isang simpleng kilos, ngunit para sa akin, ito ay isang deklarasyon. Isang deklarasyon ng kalayaan. Ito ang aking huling desisyon. Ang pagpapatawad ay kailangang paghirapan, hindi hinihingi. Ang mga kahihinatnan ng mga maling desisyon ay kailangang pagdusahan, hindi basta-basta kinakalimutan. At ang kapayapaan na aming natamo ay napakahalaga para isugal sa isang tawag sa telepono. Mula sa itaas, narinig ko ang boses ni Miguel na nagsisimula ng magsalita. May kausap na naman siya sa kanyang computer. Isang kliyente, isang pamilya mula sa Cebu. Ayon sa narinig ko, na may problema sa isang kamag-anak na umuubos sa SSS pensyon ng kanilang lola. Ang boses ng aking apo ay puno ng kumpiyansa at kasiguraduhan. Huwag po kayong mag-alala, narinig kong sabi niya. Nandito po ako para tumulong. Ang unang hakbang po ay idokumento ang lahat. Habang nakikinig ako sa kanya, isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Isang tunay at payapang ngiti. Ang aking anak na si Paulo ay sumira ng isang pamilya. Ngunit ang kanyang sariling anak, ang apo ko, ay nagtatayo at nagliligtas ngayon ng maraming pamilya. Isang legacy ng pagkawasak laban sa isang legacy ng pag-asa. Ibinalik ko ang aking atensyon sa paghihiwa ng mga gulay para sa aming pananghalian. Ang ritmikong tunog ng kutsilyo sa sangkalan ay naging musika sa aking pandinig. Ito ang tunog ng normalidad. Ito ang tunog ng isang bagong simula. Ang kuwentong ito ay hindi nagtapos sa paghihiganti. Nagtapos ito sa pagbabago. Hindi namin binago ang nakaraan. Ngunit binago namin ang aming kinabukasan. Natutunan namin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano ka hindi bumabagsak, kundi sa kung paano ka bumabangon pagkatapos ng bawat pagbagsak. At kami ni Miguel, bumangon kami. Mas matatag, mas matalino, at mas buo kaysa dati. Kaya iyan ang aming kwento. Isang kwento ng sakit, ng pagtataksil, at sa huli, ng tagumpay. Nais kong marinig ang inyong mga saloobin. Tama ba ang ginawa kong hindi sagutin ang tawag ng aking anak? Ipaalam ninyo sa akin sa mga komento sa ibaba. At kung ang kwento naming ito ay nakaantig sa inyong puso, mangyaring i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong maabot na pamilya na maaaring nangangailangan ng paalala na hindi sila nag-iisa. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Salamat sa inyong pakikinig. At laging tandaan, kahit gaano kadilim ang gabi, ang araw ay laging sisikat muli.